Yan, tingnan nyo, tubig, sin. Ordinaryo lang yan, di ba? Pero, pag nabindisyonan ng Diyos, pag nabindisyonan ng pare, ang ordinaryong asin, kayang i-destroy ang demonyo. Ecce crucem Domini, fugit et partes adverse, vicit Leo de tribu Juda, radix David, Domine exaudi orationem meam. We had a case here. She was a victim of a witchcraft. We were praying. And then, afterwards, parang sinabi niya na nasusuka siya. So, ako kumuha kaagad ng plastic bag. No? So, lumapit ako sa kanya, itinapat ko yung plastic bag. So, expecting na ang lalabas doon yung kinain niya. Pero instead na yung kinain niya lumabas mga pako. So, yung mga pako nandun sa plastic bag. So, I saw the nails coming out. Lumalabas sa bibig niya. Tapos, talagang pag lumabas, yung nails, kumpul-kumpul siya. Ayan, tapos may mga alambre. At doon nagulat ako. Totoo nga talaga. Huh? Lumabas sa katawan niya, hindi lang sa bibig niya, sa iba pang parte ng katawan. At talagang totoo. Para sa akin, saan ang galing to? This ministry. I seal this place with the holy blood of Jesus, and I forbid any communication, distractions, reinforcements of spirits to take place while we do this ministry. I seal this place with the holy blood of Jesus, and I forbid any communication, reinforcements of spirits to take place, disturbances to take place while we do this ministry. All for your honor and glory, dear Father, one God forever and ever. Amen. Tutuunan po natin ng pansin ngayon ang ating expression ng pananampalataya, especially as regards doon sa mga superstitious belief at saka mga occult practices. Ano ho? By the way, this year, as we come to celebrate ng 500 years of Christianity, nabigyan po tayo ng pagkakataon na tutukan ang ating mga pamilya dahil na rin po sa pandemya, sa mga lockdowns na nangyayari, we were able to rediscover the family. And then, nung March 19, nagdeklara po ang simbahan ng Year of the Family. Kaya natututukan po natin ang family catechesis. And then, nung December 8, nagdeclare po ang simbahan ng Year of Saint Joseph. Kaya natututukan po natin ang ating mga pamilya ngayon. Now, it would be good if we start to reflect kumusta na ang relasyon natin sa pamilya, kumusta na ang pananampalataya natin as a family. So that kung ano man pong mapagnilaya natin dito sa oras na ito, sana maibahagi natin sa ating mga pamilya. Okay? So, orasyon. Orasyon per se is good, di ba? Prayer yan, Espanyol. Pero ang ibig sabihin natin ng mga prayer dito, yung mga orasyon na ginagamit sa mga ritual. Karamihan dito mga Latin na hindi natin maintindihan. Karamihan may mga ritual din po na gumagamit ng ama namin, pero pinuputol at hindi tinatapos. Hanggang sa kalagitnaan lang. O kaya I believe in God, sa mga ritual, pinuputol din ho. No? So yun ang paggamit ng mga orasyon. Kanino po galing ito? Galing po ba ito sa ating simbahan? Bakit hindi natin ginagawa dito sa ating mga ritual? Okay? So, ito Satanism. Dito doon sa ibang bansa, ginagawa na itong relihiyon. May mga simbahan na po talaga sila. Harap-harapan na itong ginagawa. Curses. Yung mga barang po mga kulam, gumagamit ng mga manika. Sino din ang mga espiritu na ito? Ang sagot,
These spirits and anitos who reside in objects of nature, nature spirits, elementals, mga laman lupa, mga inkanto, are the fallen angels or the demons. Ang mga demonyo. Kaya po, huwag po makipagkaibigan sa mga duwende. Sa una lang, parang pwedeng kaibiganin, ano? Pero at the end of our life, magpapakilala na sila. Ipapakita nila ang totoong mukha nila. Meron po tayong isang pangyayari, isang teenager na nakakakita siya ng white lady. And then, kaya nag-interview tayo, tinulungan natin. And then at one point sabi niya, Father, Bishop, andyan po yung white lady sa tabi ko ngayon habang nag-uusap tayo. Sabi ko sa kanya, okay, ngayon din, sabihin mo kay Jesus, Jesus, I renounce this white lady. I renounce my belief in this white lady. Ikaw ang pinaniniwalaan ko, hindi ang white lady. Alam niyo po ang ano ng bata, ang sagot niya, silent siya, tahimik siya, and then after a few seconds, bigla na siyang umiyak. Naiyak siya. Yung luha lang ng umaano. At nung tanongin ko later, bakit ka umiiyak? Yun pala na in love na siya sa white lady. At saka yung personality naman ng batang ito, talagang tahimik, ayaw niyang makipaghalubilo sa mga classmate, kaya unti-unti na siyang nadadala. Ano ho? Kaya naiyak siya. At talagang nararamdaman ko yung struggle niya. Hindi niya kayang i-deny or sabihin na I renounce you because I love Jesus more. Now, after few na pag-uusap pa rin, finally, he was able to renounce. Kahit nakikita niya nasa harap niya ang white lady. And then, later on, nag-close tayo ng third eye. Nag-pray over, na-close ang third eye. After 1 week, kinumusta natin, wala na siyang may nakita pa. No? So, ito, yung mga inkanto, yung mga... Kasi sa una, binibefriend lang tayo, kinakaibigan lang tayo niyan. No? Pero sa katapusan, makikipagkaibigan sila dahil may gustong kukunin sa atin at the end of our life. At ano ang gustong kunin nila? Ang ating kaluluwa. Ang ating kaluluwa. Di ba? Minsan may naririnig po tayo na yung isang tikbalang, isang espiritu na in love sa isang magandang dalaga. No? Na in love. Ang tanong, nai-in love ba sila sa tao? Ang sagot ay hindi. Kinamumuhian nila tayo. Galit sila sa atin. Bakit? Dahil love tayo ng Diyos. Kaya hindi nila kayang talunin ang Diyos dahil isang pitik lang talo na sila. Sino ang pinagbubuntunan nila ng galit? Tayong tao dahil tayo ang mahal ng tao. Kaya gusto nila na mawala tayo sa Diyos dahil ang Diyos ay iiyak at malulungkot at masasaktan kung merong mawawala sa Kanya. At yan ang gusto ng mga demons. Ang next natin na pagninilay ay ito. Saan galing ang mga demonyo na ito? Saan galing ang mga fallen angels na ito? Magsimula po tayo sa mga angels. Ito po yung turo ng ating simbahan. Angels. Dito po sa CCC number 328, kung nagkukopya kayo, huwag nyo nang kopyahin yung kopyahin nyo na lang yung number 328 at basahin nyo na lang po later ano ang sinasabi. Sinasabi lang po sa CCC number 328 na totoong merong angels. According to the Bible and according to tradition, merong mga angels. Ang sunod, 330, sinasabi lang po dito ng mga angels na ito, meron silang intelligence, meron silang desisyon, will, kagaya ng tao, kagaya natin, pero wala silang katawan. Dahil espiritu sila. Okay? So kaya hindi natin sila nakikita. Dahil walang katawan, pero merong intelligence, merong desisyon, will, pero wala silang katawan.
Kaya they are powerful than us. Much more powerful, much more perfect, much more beautiful than us. Now, di ba tinuro sa atin nung catechism natin, merong siyam na choirs of angels. 9 hierarchy. Ang pinakamataas ho ay yung seraphim. Then, cherubim. Then, thrones. Sunod, dominions, virtues, powers. And then, principalities, archangels, angels. Bakit natin na-mention ito? Dahil importante ito sa pag-intindi mamaya sino ang mga demons. Now, itong siyam na ito ay divided into 3 groups. Una, first hierarchy, seraphim, cherubim, thrones. Pangalawang hierarchy, dominions, virtues, powers. Third hierarchy, principalities, archangels, angels. Ano po yung kaibahan nila? Ang first hierarchy, seraphim, cherubim, and thrones, naka-assign po sila sa langit mismo. Malapit sila sa Diyos. Pangalawang hierarchy, naka-assign po sila sa universe, stars. Pangatlong hierarchy, naka-assign po sila sa mundo, dito sa mundo natin. Tingnan po natin, isa-isa, very briefly. So ito yung unang hierarchy, seraphim, cherubim, thrones. Ito yung naka-assign sa closest to God, nasa langit. Okay? Pangalawa, yung second level ay dominions, powers, virtues. Sila po ang assign sa cosmos and the universe. At ang pangatlo namang grupo, ang tatlong principalities, archangel, angel, sila po ay naka-assign sa lupa. Deals with the plan of salvation for mankind, deals with the world, and interacts with humankind. Kasama natin sila in the ordinary na action natin. Isa-isahin po natin. Ang una ay seraphim, yung pinakamalapit talaga sa Panginoon. Seraphim, the highest, nearest to God. At meron pong isang seraphim na siya po yung right-hand angel of the Lord, general of all the army. Sino po siya, ang seraphim na ito? Siya ang tinatawag natin na Lucifer. Siya si Lucifer. Okay? Anong ibig sabihin ng Lucifer? Ang Lucy galing sa Latin ng pangalan lux. Ibig sabihin, kahayag, light. Fer, bringer, tigadala ng ilaw. Kaya siya po yung tigadala ng Diyos. Tigadala ng ilaw. The most beautiful, the most intelligent, right-hand angel of the Lord. Pwede nating masabi, presidente ng mga anghel noong una. Okay? Titingnan natin anong nangyari kay Lucifer mamaya. Yung pangalawang grupo ay ito, highest order of angels. Sila ang kumakanta, Holy, Holy, Holy. Kaya pag nagmimisa tayo at kinanta natin or ne-recite ang Holy, Holy, Holy bago pangalan yan, consecration, kasama natin ang mga seraphim. At ang buong mga angels, of course, seraphim ang nangunguna sa pagkanta ng Holy, Holy, Holy. Sunod, cherubim. Ito sila yung nagko-contemplate, nagpipray, walang humpay na prayer and contemplation before the Lord. Okay? Pangatlo, thrones. Literally, sila ang inuupuan ng Diyos. Sila ang trono ng Panginoon. Yan. Forms the judgment seat of God, concerned with divine judgment and ordinances. Okay, sa langit po sila naka-assign. Ngayon, punta naman tayo sa universe. Ang sunod na tatlo. Ang dominations, ano po yung assignment nila? Concerned with the government of the universe. Coordinate the ministries of angels who deal with creation. So parang mga coordinator sila sa universe natin. Yung sunod naman ang virtues. Ang virtues,
They ensure the well-being of the world. They govern all nature, seasons, stars, moon, and sun. Kaya hindi po nagbabangga-bangga ang mga moon, di ba? Ang mga stars, may harmony, may order. Dahil sa mga angels na tinatawag nating virtues. At ang pangatlo, sa universe, ang powers. Sino sila? Sila yung mga pulis sa universe. Sila yung nagbabantay sa mundo, sa universe, para hindi makapasok ang mga kaaway natin. Ngayon, punta tayo sa pangatlong tatlo na na-assign sa mundo. Una, ang principalities. Sila yung mga guardians of nations or peoples. Looks after the spiritual structure of the supernatural life of the church. Kaya ang nagbabantay ng katolikong simbahan, mga principalities. May mga angels tayo. Pangalawa, archangel. Sila po yung familiar sa atin kasi may tatlo pong archangel na may pangalan. Si Gabriel, si Michael, at si Raphael. Okay? Ano yung assignment nila? They are associated with the protection of nations, dioceses, religious communities, and the mission of the church. Bakit mission? Kasi di ba sinugo ng Panginoon si Archangel Gabriel na magpunta kay Mama Mary, kay Saint Joseph, at sabihan sa kanilang sabihan ang mission na binibigay ng Diyos. Dito po pumapasok, my dear brothers and sisters, na sa tatlong pangalan lang na ito, tayo dapat magdasal na may pangalan. Saint Michael, Gabriel, Raphael. Kaya nga po sa Kulase, di ba, pag piyesta, nagnonovena tayo kay Saint Michael, di ba? Kasi allowed yan. Pero, outside of these three, dapat wala ng ibang pangalan pa. Di ba meron tayong 7 archangels? Itong tatlong ito, plus si Celtiel, Barakiel, Judiel. Sino yung isa? Nakalimutan ko. Huwag po nating gamitin ang pangapangalan na ito, ang 4 na ito sa mga prayers. We are not allowed to mention their names sa mga prayer and novena. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Alam niyo po, nung una, grade 1, first year high school po ako sa Sacred Heart Seminary sa Palu, Leyte. Ang topic namin sa religion, guardian angels. Pagkatapos ng topic na yun, anong ginawa ko? Pinangalanan ko ang guardian angel ko kasi hindi ko alam. Anong pangalan ang ginawa ko? Binaligtad ko lang yung pangalan ko. Kaya Marvin naging Nibram. Maseda naging Adekam. Kaya simula noon, nagpipray ako sa guardian angel ko, guardian angel, Nibram Adikam, tulungan mo ako para hindi ako bumagsak sa exam ko. Nakalimutan ko rin yun after 1 year siguro, hindi ko na ginamit. Pero nung maging pari ako at malaman ko na masama pala yan, ay kinumpisal ko at nirenounce ko ang practice na iyon. No? Sinabi ko, Jesus, I renounce na nung bata pa ako, high school, nagpangalan ako na angel na hindi pala, na masama pala. Kasi baka ibang pangalan ang pumasok, ano? Mapasukan tayo ng bad spirits. So yun ho. So itong archangel, pang-ilan galing sa taas? Pang-8, di ba? Pang-8. Dito po si Saint Michael. Di ba later, nung magrebelde si Lucifer, sino ang ipinalit na General of the Army? Si Saint Michael. Kaya makikita natin dito, pride versus humility. Sino ang nananalo? Humility. Punta tayo sa pang-siyam, ang tinatawag na mga angels. Sila po ang ating guardian angels. Naniniwala ba kayo na meron kayong guardian angel ngayon? Na ang guardian angel nyo nasa tabi nyo? Na siguro karamihan ng guardian angel ngayon nakaluhod at nagdadasal sa Panginoon. Anong dinadasal? Sinasabi, Lord, sana hindi makatulog itong dinadasal ko, binabantayan ko. Sana makinig kay Bishop. Totoo, kahit anong ginagawa natin, nagluluto, kumakain, natutulog, andyan palagi ang guardian angel. Kaya pwede pong magdasal tayo sa guardian
angel. Wag lang pangalanan. Wag lang pangalanan. Sabihin mo, pag naihi kayo sa madilim, o sabihin mo, guardian angel, protect me. Iihian ko ang mga duwende na ito. O yan. No? Please do not forget the prayer. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ang prayer na yan ay hindi lang sa mga bata, para din po sa atin yan. Kaya ituro nyo sa mga anak at dasalin din natin araw-araw. Yan po ang nakasanayan ko na dasalin ko pag nagbibiyahe kami papunta dito ng Pandan. So bago kami magrosaryo, yan ang dinadasal namin sa sasakyan. Angel of God. Bago ako magbisikleta, yan ang dinadasal ko. Angel of God. Protect me, hindi ako maaksidente, hindi ako mabunggo. No? Kasi andyan talaga sila, nagpo-protect sa atin. Okay? So hindi na kailangan ng batakdungan. Hindi na kailangan ng pasok. Hindi na kailangan ng kung ano-ano dahil meron tayong guardian angel. Okay. Ang sunod, kailan create ang angel? Tandaan natin, ang mga anghel, hindi sila Diyos. God created the angel. Ang tanong, kailan? Okay, hindi ko yun babasahin. Ito po yung mas maano na ano. God made at once. Okay, background punte. Nung create ng Panginoon ang mundo, dalawa po yon. Yung nakikita at hindi nakikita. Diba sa ating dasal sa I Believe in God, yung longer version, the Nicene Creed, diba? Minimension natin yan. Diba? Sabi, first sentence, I believe in God, the Father, the Almighty, creator of heaven and earth, of things visible and invisible. So dalawa ang ginawa ng Panginoon. Visible ang nakikita at hindi nakikita. So, sabay-sabay na ginawa ng Panginoon ang hindi nakikita at nakikita. Ito, sabay-sabay, God made at once both hindi nakikita, angels, okay? The spiritual world, angels. At earth, corporeal world, earth. Kaya nung sabihin ng Panginoon, let there be light, let there be mountains, magkaroon ng mga isda sa tubig. Nung salitain nyo ng Panginoon, at the same time, ginawa din niya ang mga angel. Nung naandyan na ang mga angel at ang mundo, ano sunod ang ginawa ng Panginoon? Isinunod niya katapusan ang tao, ikaw at ako, si Adan at si Eva. Okay, tandaan natin, ang mga angel, they are created by God. Kasakagaya natin. Okay? Now, ano ang nangyari? God in His infinite wisdom tested the faith and love of the angels for Him. Ano yung examination ng Panginoon sa mga angels? Ito po. Nung create niya ang mga angels at ang angels saka ang mundo, alam ng Panginoon na isang araw magkakasala ang tao, di ba? At ang tao, kumpara to the angels, ay, di ba makasalanan, nagkasala si Adan at si Eva. Kaya parang basura tayo, mabaho, disfigured. But God would like to save us. So nasa plano na po yun ng Panginoon. Ano ang plano niya? Ang plano niya ay ito. Magkakatawang tao ako sa pamamagitan ng aking anak upang tubusin ang tao. So imagine, God magiging basura o kasama sa basura. At pangalawa, ito ang gagawin ko, sabi ng Diyos Ama. Pipili ako ng isang tao galing sa basura
na magiging nanay ng anak ng Diyos at magiging reyna, Queen of Heaven and Earth. Sino po yun? Si Mama Mary. So galing sa basura, magiging Queen of Heaven and Earth? Magiging mataas pa sa mga angels? Kaya nang tanungin ito ng Panginoon, ito yung tanong niya sa mga angels, final examination. Sabi niya, would you serve me, your God, who will become man through my Son, the second person of the Blessed Trinity? God, magiging kasama sa basura. Hindi basura, kundi magiging kasama sa basura. God will become man except sin, di ba? At ang pangalawa, would you serve and venerate a woman who will become the mother of God and the queen of angels, in fact, the queen of heaven and earth? Magiging mas mataas pa sa angels. Ano ang sagot ni Saint Michael and 3/4 of the angels? Dahil ang iniisip ni Saint Michael, ginawa lang ako ng Panginoon. Create lang ako ng Panginoon, kaya kahit anong sabihin ng Panginoon, masusunod ang kanyang kagustuhan. Kaya sabi niya, yes, we will serve. We will serve a God who will become man. Magpapakamatay, no? Para sa tao. And we will serve a woman. Galing sa basura, pero walang sala, magiging queen namin, magiging nanay namin. Yes, we will do that. Pero ano ang sagot ni Lucifer? Dahil punong-puno siya ng pride, dahil siya na yung right-hand angel of the Lord, akala niya magiging Diyos din siya. Siya na yung sunod. Pero nung sabihin sa kanya na, ano ikaw Lord? Magiging basura ka rin? Hindi ko kaya. I will not serve you. At ano? Galing sa basura? Magiging nanay namin? Mataas pa sa akin? Hindi. Ang sagot niya, no, we will not serve. We will not serve. Kaya nagrebelde o sila. Bakit hindi na pwedeng bawiin yung kanilang no? Yun ang tanong. Dahil ang kanilang no para kay Lucifer, yes para kay St. Michael at mga kasama, yan po ay definitive na. Hindi na pwedeng mabawi. Kung ikumpara sa atin, parang sa atin ay ganito. Pag namatay tayo, at the moment of death, sinabi natin, Lord, have mercy para ako sa iyo. Hindi na yan mababawi pa. Para tayo sa Diyos. Kukunin tayo ng Diyos. Amen? Pero kung at the moment of death, sinabi natin, Lord, ayoko sa iyo para ako kay Lucifer. Iiyak ang Panginoon, masasaktan ang Panginoon, pero hindi na mababawi natin dahil namatay na tayo. Yun ang desisyon natin. Kaya nga po, di ba? Ang para sa langit, langit na. Para purgatorio, purgatorio. Para sa impyerno, impyerno. Wala nang bawian. Amen? Kasi final na yon. Para sa mga angels, yun ang final and definitive answer. Hindi na mababawi. Kaya they disobeyed. Kaya nagrebelde sila. Ano ang nangyari sa Book of Revelation, chapter 12, verse 7 to 9? Eto po, may gira, may away na nangyari sa langit. Michael and the good angels versus Lucifer and the bad angels. Nag-away sila. Natalo si Lucifer. Anong nangyari kay Lucifer? Sinabi dito, then war broke out in heaven. Michael and his angels battled against the dragon. Bakit po naging dragon si Lucifer? Dahil, kagaya din nating tao, pag lumayo tayo sa Panginoon, hindi na tayo beautiful, hindi na tayo gwapo. Dahil wala ng grasya, magiging dragon tayo, madidisfigure tayo. Dahil wala na ang Panginoon sa puso natin. Pero, pag malapit tayo at lumalapit pa sa Panginoon, we are full of grace. We are the most beautiful creature of all. Amen? Kaya may sakramento ng kumpisal tayo para hindi tayo masyadong malayo sa Panginoon. Natalo si Lucifer at bad angels. Saan sila itinapon ng Diyos?
Sabi dito sa Book of Revelation, Lucifer was thrown down to earth and its angels were thrown down with it. They were thrown down to earth. Sa mundo sila itinapon. Kaya saan sila ngayon? Nasa bato, nasa batis, nasa kuweba, na kung saan walang tao. Di ba ang bahay natin, pag iniwan nyo ang bahay nyo ng 1 year, magpunta kayo ng Maynila, walang tao doon. After 1 year, babalik kayo sa bahay ninyo. May nakatira na, di ba? Pagtulog nyo niyang gabi, alas 12 ng gabi, may naliligo na sa banyo. Di ba? Kasi iniwan nyo eh. Kagaya din yan ng puso natin. Pag iniwan natin ang pananampalataya, iniwan natin ang puso, may papasok na iba. So yun po, huwag nating iwanan ang pananampalataya natin. So saan sila nakatira ang mga bad angels? Doon po sa mga batis-batis na yan. Kaya, kung nag-worship ang tao sa batis, sa ilog, dahil may mga espiritu, sino ang kanilang wino-worship? Kilala na natin. Hindi ang Diyos. Okay. Okay, gusto ko lang iklaro ito. May tatlo pong lugar na spheres na ginagalawan natin. Una, ang supernatural. Supernatural. Ito ang mundo ng Diyos. Siya lang yung nasa langit. And then, by grace and mercy, shinare niya ang langit kay Mama Mary, Saint Joseph, saints and angels, di ba? At saka isang araw, tayo na nasa lupa pa, isang araw, pupunta din tayo sa langit, sa supernatural life with the Lord. Now, God created the world, again, invisible and visible. Ang tinatawag nating preternatural, yun ang world ng evil spirits sa ngayon. Yan ang headquarters ng mga kaaway natin. Ang hindi nakikita na mundo ng mga espiritu. At ang natural, ang nakikita. Eto, demons can engage in preternatural activities. Anong ibig sabihin ng preternatural? Labas sa natural. Kaya pag ito, nag-move ito doon, o kaya ang microphone lumipad doon, yan ang preternatural. Kaya nilang gawin yan. Kaya nilang magpagaling ng sakit. Tandaan nyo, kaya nilang magpagaling ng cancer. Kaya nilang mag-move ng things. Kaya nilang parang milagro. Although strictly speaking, ang milagro sa Panginoon lang yan. Pero sa mata ng tao, parang, uy, naku, may milagro. Kaya sa Diyos ito. Hindi lahat ng mga pangyayari ay galing sa Diyos. Now, ang tanong, bakit nila kaya ang preternatural activity? Bakit kaya nilang mag-move ng object? Bakit may power pa sila? Bakit kaya nilang magpagaling ng sakit? Ang sagot is this. Dahil noong magrebelde sila, hindi tinanggal ng Diyos ang power na ibinigay sa kanila. Bakit hindi tinanggal? Dahil naibigay na ng Diyos. Naibigay na niya. Kaya di ba tayo pag nagkakasala tayo, binabawian ba tayo ng Diyos ng hangin? No? Ay nako, si Bishop Marvin nagkasala, babawian ko ng hangin for 5 minutes. Ay nako, ang mga taga-Pandan nagkasala, babawian ko ng hangin ng 3 minutes. Ano kayang mangyayari pag binawian tayo ng hangin every time magkasala tayo? Ay nako, sabay-sabay tayo. Ako yung mauuna. Lord, hangin po. Dahil mabait ang Panginoon. Mapagmahal ang Panginoon. Ang naibigay niya ay naibigay niya. Kung kaya't ang may power pa po si na Lucifer. Pero ano ang kaibahan ng power ng mga bad angels sa mga good angel? Ito po, araw-araw, ang power ng mga good angels ay tumutubo dahil araw-araw may mga revelations, may mga communications ang Panginoon para sa mga angels. Example,
sasabihin ng Panginoon sa guardian angel ko, sasabihin niya, guardian angel ni Bishop Marvin, dublihin mo ang prayer mo kasi magbibigay ng recollection si Bishop Marvin sa pandan. Okay, dublihin mo ang prayer mo. That is a revelation already from God to the angel. Kaya nag-grow ang kanyang knowledge, nag-grow ang kanyang power. Alam niya na ngayon, andito ako sa pandan. At naririto din ang guardian angel ko. Pero ang mga bad angel, mula nang magrebelde sila, dahil wala nang communication kay God, is zero na ang kanilang power. Ibig sabihin, hindi na tumutubo. Kaya, ito yung consolation natin. The lowest of the angels, guardian angel, is more powerful than Lucifer. Amen? Ang pinakamababa na angel, guardian angel, siguro sa isang baby, angel din ang baby din ang angel. Yung angel ay purmang baby din. Ano? The least of the angels is more powerful than Lucifer. So huwag po tayong matakot. Kaya kaya nilang gawin. Kaya nga, di ba, pag gumaling tayo sa isang espiritista, gumaling tayo galing sa isang psychic healer, ang tanong palagi, sino ang nagpagaling? Kasi kung hindi galing sa Diyos, at the end of our life, babalikan tayo at maniningil sila sa pabor na ibinigay nila sa atin. Maniningil sila. Later, makikita po natin yan dito. Kaya ang mga fallen angels, galit sila sa Diyos, pero hindi nila kayang talunin ng Diyos. Kaya saan sila nakabuntot? Sa atin. Tayo ang pineperwisyo nila. They want to deceive us. They want to bring us to hell with them. Okay? They are the great deceiver. Mangunguwat, manlilinlang. Yan po ang ibig sabihin ng Satan or devil. Manlilinlang. Gusto nilang linlangin tayo. Why do they share their power? Di ba? May kilala po ako isang babaylan. Pero ang kapatid natin na babaylan na ito, nagbalik loob na po sa Diyos. Okay? Bumalik na siya sa Diyos. So na-interview ko po siya. Sabi ko, di ba nasabi mo, na-share mo sa una na pag merong pasyente ka, nagpapagamot sa'yo, alam mo kung ano ang kanyang sakit. Kunyari, binarang. Ang tanong ko sa'yo, bakit mo alam ang sakit niya? Paano mo nalalaman? Ang sagot po niya sa akin ay ito, dahil meron pong espiritu na bumubulong sa akin. Bumubulong sa akin. And then sabi ko, paano mo nalalaman na itong taong ito, si Juan de la Cruz, na nagpagamot sa iyo, ay binarang ni Pedro de la Cruz. Si Pedro de la Cruz na nagpabarang. At ang sagot niya, Bishop, may bumubulong po sa tainga ko. Alam ko lang, may pangalan na pumapasok. At nung pag sinabi ko na sa pasyente, sasabihin, totoo, kino-confirm. So in other words, meron talagang espiritu. Amen? At ang istorya niya, noong una ayaw niyang tumanggap ng power to heal. Pero ang ginawa ng bad spirits, inisturbo siya, hindi siya makatulog, nagigising na lang siya na halos walang damit, nasa ibabaw na ng puno ng mangga. At pinagtatawanan na siya kasi akala ng tao, nagagano na siya. Kaya wala siyang magawa, tinanggap niya ang power to heal. Pero after how many years of healing, ni-renounce din niya. Dahil napag-alaman niya na hindi pala galing sa Diyos ang kanyang power. So ang tanong, why do they share their power? Diba, ngayong Biyernes Santo, saan mag-iikot ang mga espiritista? Pupunta ba sila ng simbahan? Or sa sementeryo, sa kuweba, sa madidilim na lugar, sa mga bundok-bundok, sa mga kukuha ng mga kung ano-anong dahon, at merong mga orasyon. Di ba? Bakit sila nagpupunta, yung mga kapatid natin nagpupunta doon? Nandun yung mga power. Okay? Tayo, saan tayo nagpupunta? Sa simbahan. Andito ang power.
Magpapaduko ang Panginoon, ang kanyang katawan at dugo, iaalay para sa ating kaligtasan. Kaya dito tayo sa simbahan. So why do they share their power? To gain something in exchange for this power. To gain something in return. Ito, yung mga demons, they do not bow to God dahil galit sila sa Panginoon. Hindi sila nagbabaw. Pero ang tanong, bakit sila nagbabaw sa ating mga tao? Bakit binibigyan tayo ng power nila? So nagbabaw sila. Unless they are able to gain much more in return. So sabi po ni Father Adolf, the devil may begin by pretending to be their very best friend lang muna, and may actually furnish unexpected aid. Talagang tutulong po. Meron pong isang case sa isang parokya ko noong una, high school na babae, and then meron siyang friend. Ang kanyang friend ay kaluluwa. Nung nakilala niya na friend din, namatay yung friend niya, kaluluwa. At minsan nag-i-interview kami, sabi niya, Father, Monsignor, yung kaluluwa ko po na friend, andyan po sa tabi ko ngayon, nakikinig sa atin. Sabi ko, sige, ipahawak mo sa kanya ang St. Benedict's Medal. Nahawa ka naman. No? Kaya medyo powerful na friend. At ang ginagawa, tuwing examination, tumutulong ang kanyang, yung friend na yun, yung kaluluwa. Tinutulungan siya sa mga sagot. Kaya may mga exams, quizzes na napi-perfect talaga niya. Kaya doon na bahala ang nanay nung malaman niya na meron parang kaibigan na hindi niya nakikita ng nanay. Kaya isinangguni po sa atin. So nag-session kami ng bata, and then eventually nag-close ng third eye. And then dahil papunta na ako dito sa Antique, yung bata nag-improve naman. Medyo hindi na niya nakikita masyado ang soul, although meron pa rin siyang nakikita. So that is an improvement already. So yung mga ganun po, talagang tutulong sila. Tutulong. Pero ang tanong, soul nga ba yun ang kaibigan niyang namatay? Kasi ang mga fallen angels, tandaan natin, ang mga demonyo, kaya nilang mag-appear na Mama Mary, kaya nilang mag-appear na si Jesus, kaya nilang mag-appear na Santo. Kaya nila yan. Kaya nilang mag-appear na kaluluwa din. No? Pero ang tanong, sila nga ba yan? Or mga fallen angels? So kaya nilang mag-appear na si Padre Pio. For example, di ba, kilala natin si Padre Pio, Pietrelcina. At one time, nagkasakit siya at nakita niya sa harap niya si Jesus. At sabi ni Jesus sa kanya, kasi sabi ng doktor, kumain kang mabuti at maglagay ka ng kutson sa ano mo para hindi maano yung katawan mo. Sabi ni Jesus sa kanya, sundin mo yung nasa puso mo, no? Magsakripisyo ka pa alang-alang sa ikabubuti ng tao. At bigla siyang nagduda. Mukhang hindi to si Jesus And then nung mag-ano siya, keep away from me, Satan. Yun, bigla ang mukha ni Jesus naging si fallen naging demonyo. No? Kasi gusto lang pala siyang item. Kasi ang gusto ng doktor na kumain siya na para lumakas. At yun ang kagustuhan din ng Diyos. No? Kaya nagduda si Padre Pio nung sabihin ni Jesus sa kanya na huwag mong sundin ng doktor. Magsakripisyo ka pa. No? So number one, kailangan po ang pagsunod sa simbahan. Kailangan po ang obedience. Example po, ano ang mangyayari kung merong, example ko lang po ito merong 100 na sundalo kontra 5 rebelde. Pero ang 100 na sundalo na ito ay, sabihin natin, disobedient, hindi sumusunod sa utos ng komander. Pag sabi ng komander, gapang, tumatayo, paputok, paputokan nyo, ayaw magpaputok. Cease firing, nagpaputok. Kaya pag nagka-enkwentro na, ay nako, in just 30 minutes,
ubos ang 100 soldiers. Bakit sila matatalo? Dahil hindi sumusunod sa utos. Alam niyo po ba, si Santa Faustina Kowalska, yung sa Divine Mercy, di ba? Sabi ni Jesus sa kanya isang araw, Sister Faustina, gawin mo ito. Iniuutos ko ito sa iyo. And then, nagpunta si Sister Faustina sa superior. Sabi niya, Sister, pinapagawa po ito ni Jesus. Sabi ng superior, no, wag mo munang gawin yan. Kaya nalungkot si Sister Faustina. So sinong susundin niya? Sinunod niya ang superior. The following day, nung magpakita ulit si Jesus sa kanya, sabi niya, Jesus, sorry po, hindi kita nasunod kasi sabi ng superior, huwag ko raw gawin ang pinagagawa mo. Anong sabi ni Jesus sa kanya? Sabi ni Jesus kay Sister Faustina, very good at sinunod mo ang superior mo. Dahil naririyan ako sa superior mo. Kung hindi mo siya sinunod, I will not be pleased with you. Hindi ako, I will not be pleased? Malulungkot ako kung hindi mo sinunod ang superior mo. Dapat maging obedient ka sa superior mo even if sometimes hindi ayon sa kagustuhan ko. Because later, I will enlighten your superior. Brothers and sisters, importante po ang pag-obey sa simbahan. Hindi dahil pari ako. Hindi. Dahil ito ang kautusan ng Diyos. Pangalawa, upang hindi tayo mapariwara, hindi tayo mawala ng landas, lalong-lalo na sa mga superstitious belief and occult practices. Dahil alam ko po, nakapasok na talaga to sa atin kasi ako rin po, galing din po ako dyan. Kahit pari na ako, may mga paniniwala pa rin ako nung una na hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dahil yung binigay sa akin ng lola ko, yun, Marvin, sundin mo yan. Bakit lola? Basta sundin mo. Yun, kaya ko sinunod. Nang maglibing kami ng lolo ko na namatay, paglabas ng sementeryo, sabi ng lola ko, Marvin, huwag ka munang lumabas. Bakit po lola? Eto dito, dumaan ka sa apoy na ginawa ko. Ano yon? Pagpag, di ba? Para hindi makasunod ang mga espiritu galing sementeryo. Kaya ako naman sunod. Pero nung mamatay yung papa ko, 15-16 years ago, nung mamatay ang tatay ko, sabi ko, nung ilalabas na yung kabaong sa bahay, yung isang distant na lola ko, may hawak-hawak na pinggan. Kasi, di ba, ibinabato sa ano yan? Ibinabato sa kabaong para daw hindi na makasunod ang espiritu ng papa ko sa amin. Kasi nabiyak na. Nung aksyon ng itatapon na, sabi ko sa kanya, Lola, naku, mamahalin yan. Magagalit si papa ko pag ano yan. Huwag mong gawin yan. Huwag mong gawin. Dinaan ko na lang sa biro. Buti at sinunod naman ako. Paglabas ng simbahan, di ba may pamahiin tayo na pag dito dumaan ang patay, dito dadaan ang asawa, ang pamilya, at magkikita na lang sa sementeryo. Hindi ko alam kung ginagawa din dito. Hindi. Okay, very good. Kasi ginagawa sa amin para do hindi makasunod ang espiritu ng patay. Kaya paglabas ng simbahan, sabi ko, pagkatapos kong magmisa, pari na ako noon, sabi ko, Mama, mga kapatid, susunod tayo sa kabaong ni Papa. Walang iwanan. Walang iwanan. No? At nung maglamay ng ilang gabi, sabi ko, every morning and afternoon, maglilinis ng bahay. Dahil nung buhay pa ang Papa natin, presidente ng PPC, chair in charge ng Couples for Christ, at saka maraming bisita. Mahihiya tayo. Mahihiya si Papa pag ano yung bahay natin. Kaya maglinis tayo, umaga, hapon. Sabi ng kapatid ko, Kuya, paano ba to yung dumi, ilagay lang natin sa gilid kasi wag daw itapon. Sabi ko, itapon sa basurahan. Walang seremonyas na gagawin dito habang nakaburol yung tatay natin. Nasunod lahat. No?
Meron pa sa amin, huwag magta-transfer from one lamay to another. Pag naglamay ka na dyan, diyan ka na hanggang ilibing. Huwag magta-transfer sa kabila. Hindi, sige lang kayo. Hindi kayo makakakape ng 2 beses sa isang gabi. Kung ayaw niyong gawin yon, libre na yon, di ba? So, yun, kailangan ang obedience. Kasi, only when it is too late would He show His true malevolent colors. Malevolent meaning to say, bad colors. Ang totoong kulay niya. Napapansin niyo po yun? I-discuss natin in a few frames. Uunahan ko na lang ho. Di ba may mga naririnig tayo na pag ang isang tao may agimat, may anting-anting, at nagkakasakit siya at walang gustong sumunod, walang gustong kumuha, ay matagal siyang mamatay. Naghihirap, di ba? Talagang sa Cebuano, nag-aliwaros. Ano ho? Hindi mamatay-matay. Bakit? Kasi naandyan pa yung power. Yan, at that very moment, nagpapakita na ng mukha ang kaaway at sinisigurado na kailangang mapasa. Kailangang mapasa. Eto, how would we know that their power does not come from God? Paano natin malalaman na ang power na ito ay hindi galing sa Diyos or galing sa Diyos? Eto, ang una, malalaman nating hindi galing sa Diyos dahil nagkukonsulta ng mga elemental o mga espiritu sa palipalibot. Kumukonsulta sa mga fallen angels sa padaga. For example, daga, di ba? O mga espiritu, andito na yung offering namin. Hindi ko pa alam yung sinasabi. Pero may mga ganon. Halina kayo, mga espiritu, kumain na kayo. Ganyan ba ang itinuro na prayer sa atin sa katikisin ng ating simbahan? Ganyan ba ang prayer natin? Wala pong katikisan na nagturo ng ganyan. Wala po. Kundi ang itinuro, in the name of the Father, tapos our Father who art in heaven. Kung mag-prayer man tayo ng sariling prayer, yun, Tatay, tulungan niyo po kami. Nagkasakit po yung anak ko. Dinudulog ko po ito sa iyo sa ngalan ni Jesus na Panginoon namin, sa gahom, sa power ng Espiritu Santo, sa tulong ni Mama Mary at ni St. Joseph. Di ba? Ganyan yung structure ng prayer natin. Wala pong structure ng prayer na, mga espiritu dyan, nasa dyan, halina kayo. Lalong-lalo na pag mag-aani. Di ba? Pag mag-ani, ang unang labas ng ani, dapat ialay sana sa Diyos. Pero anong nangyayari? Ang unang ani, yan, niluluto dyan, at pinapanguyang. Mga espiritu dyan na tumulong sa amin, dito na kayo, kumain na tayo. Hindi po yan dapat. Dapat simpleng prayer natin. Kung gusto nyo mag-bless bago mag-ani, dala kayo ng holy water sa bukid, sa rice field, and then say, pagkatapos mag-cross, sabihin, Tatay, nagpapasalamat po kami sa saganang ani nito. Ibibless ko po ito bago kami mag-ani para ialay namin lahat sa iyo. And then, dala ka ng holy water, ikot ka sa bukid mo, dasalin mo, pabalik-balik, Our Father, Hail Mary, glory be to the Father. Pabalik-balik hanggang matapos mo. Holy water, ikot ka lang. Then pagkatapos, Lord, nabindisyonan ko na po, mag-aani na po kami. May this give you honor and glory. Amen. Sige, ani na. No, wala na pong mga ganoon. So yun, yung mga kumukonsulta sa mga espiritu. Pangalawa, yung mga activities at mga practice na ginagawa, they are abominable and hateful in God's sight. Ang Panginoon mismo ang nasusuka pag ginawa natin ito. Dahil siya mismo ang nagsabi, huwag gawin ito. Example, ang mediumship or pagpapasapi. No? Lalo nagpupuntak ng mga espiritu, sinasapian ng espiritu. Sabi ng Panginoon, huwag gawin yan. So church and the sacrament, and then it will result in good works, apostolate,
Kahit anong gawin natin, I will bring Jesus with me. Nasa bukid ako, lay minister ako, nasa kalsada ako, nasa simbahan ako, nasa pamilya ako, I will always bring Jesus with me. At kailangan kong matandaan, kasama sa pagpapakabanal ang sakripisyo, sacrifice. Sacrifice without the cross is fake sacrifice. Hindi po totoo. Kaya, if in case may mga sakit tayo, na andyan ang sakit, let us offer them as a sacrifice to the Lord. Because in the eyes of the Lord, these are gold. Mga gold po sila turned inside out. Yan po ang magpapatuloy sa atin sa langit. And then, kung kailangan po, gumamit ng mga sacramentals. Ano po yung sacramentals? Holy water, holy salt, the crosses, St. Benedict's medal, escapulario, St. Benedict's ring, at kung ano-ano pa, rosary beads, yung rosary beads, this is a sacramental. And then, yung medalya milagrosa, yung ating mga estatwa ni Mama Mary, these are sacramentals na pwede nating gamitin. And these are powerful sacramentals. Ang mga demonyo, hindi nila kaya ang holy water na napapaso sila. Ang blessed candles, kandila, hindi nila kaya ang liwanag galing sa kandila na may blessing ng pare. Nasisilaw sila. Ang asin, hindi po yung asin na galing sa kusina, ha? Dapat yung asin na nabindisyonan ng pare. Okay yung asin na galing sa kusina, basta nabindisyonan ng pare. Kasi ang asin na walang bindisyon, asin lang ho yan. No? Tingnan nyo, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi niya tayo pinababayaan. Tingnan nyo, tubig, asin, ordinaryo lang yan, di ba? Pero, pag nabindisyonan ng Diyos, pag nabindisyonan ng pare, ang ordinaryong tubig, ordinaryong asin, kayang i-destroy ang demonyo. Amen, di ba? Tayo, makasalanan tayo. Isang pitik lang ng kaaway, wala na tayo. Pero bakit tayo buhay pa hanggang ngayon? Bakit hindi tayo nadidisturbo ng kaaway? Dahil mahal tayo ng Diyos. Kailan tayo nadidisturbo? Kailan nagkakaroon ng pagkakataon na idisturbo tayo? Ito po yung kaaway natin. Ang kaaway natin ay parang aso, Doberman. Mabangis. Pero nakatali na ho. Tinalian na ng Panginoon, nakatali na sa poste. Example, ang kanyang tali, kadena ay 5 meters. So long as we keep our distance 5 meters away, we are safe. Pero pag lumapit tayo within 5 meters, 4 meters na lang, ay talagang masasakmal tayo. At ano po ang mga palatandaan yon? Number 1, di ba 4 yon? Sinful lifestyle. Hindi na tayo nagsisimba. Pangalawa, nagpa-practice tayo palagi ng mga occult practices at superstitious belief. Pangatlo, bukas ang third eye. Hindi natin pinapasara sa simbahan dahil akala natin gift. Dahil may gift of healing na ako. Pang-apat, trauma. Yun ang pamamaraan na unti-unti tayong napupunta sa kabila. Kaya keep our distance away so that we will be safe from the evil one. Sacraments, baptism, confession, etc. Sacramentals naman ang mga rosary, scapulars, at saka mga medals natin. Okay? So, yun po yung presentation ko, and I hope this will help us magnilay, and then kung handa na po kayo, ikumpisal po ito later kung meron po schedule ng confession. Di ba, pag nagkukumpisal tayo, kinakalimutan natin ang first commandment. Yung usual na kinukumpisal natin ay yung nag-away kami ng asawa ko, masama ang isip ko, nagduda ako. Okay po yan, ikumpisal natin yan. Pero huwag kalimutan ang mga, Lord, nagpadaga ako ng bahay maraming beses, nagpabatakdungan ako sa anak ko. Nung bata pa ako, pinapatakdungan din ako ng nanay ko.
No? Dahil ho, mga kasalanan po sila. Nakita natin kanina, di ba? They are sins against the first commandment. Kaya sana, next time na mangumpisa tayo, ilista niyo po lahat. No? Nagpahoroscope ako, nagpahula ako sa kamay ko at naniwala naman ako. Isali natin sa pangungumpisal natin. Para totally ma-cleanse tayo sa mga kasalanan na ito. Alam niyo po, kung ako yung born again, saan ko kayo aatakihin na Katoliko na totoong may Diyos-Diyos? Hindi ko na kayo aatakihin sa rebolto dahil alam ko na ang mga Katoliko hindi tayo nag-worship ng rebolto. Kundi kung sino ang who is meant by the rebolto, di ba? Kung si Jesus ang wino-worship natin, hindi yung kahoy. So hindi ko kayo aatakihin doon, pabalik-balik na yan nasasagot na yan ng Katoliko. Saan ko kayo aatakihin na totoong may Diyos-Diyos ang Katoliko? Sa inyong occult practices and superstitious belief. Dahil naniniwala kayo, na Diyos ang may gawa nito, na sa totoong buhay, hindi Diyos ang may gawa, kundi ang mga fallen angels. Nasabi ko pa yun kanina, pwede bang ma-inlove ang isang fallen angel sa isang dalaga, magandang dalaga? Hindi. Dahil ang tingin nila sa atin, remember, basura, mabaho tayo. Pinapalabas lang nila na nai-inlove sila. Pero ano ang purpose nila sa dalaga? Ang dalhin ang kaluluwa sa impyerno. Sa ating lahat po yan, pati pare. Ang malito kami, ako. Napasok po ako dito dahil ang experience ko po sa parokya, merong isang grupo na pinapasok ko, parang charismatic style, at doon nagsimula sa kanilang praising, hardcore praising, merong natutumba, may gumugulong, may bata, sasabihin, Jesus! Kasi nakita niya si Jesus sa kanyang vision at umiiyak si Jesus, sinasabi, magpakabanal na kayo, nasasaktan na ako. Kaya, hindi ko alam, pero at that time, nabuksan na pala ang third eye ng bata. Kasi very intense ang praising Marami nang nangyari, nagpapagulong-gulong. So sabi ko, Lord, galing sa bata, nung mag-aral ang bata, bumalik sa school, ang kanyang klase, halos buong klase, naaapektuhan na, napupuses. At yung mga high school naman, pagpunta sa kanilang eskwelahan, doon naman, dumarami. At doon ako lumuhod talaga, Lord, hindi ko alam ang gagawin. Ano ang nangyayari? And then after natin na mapag-aralan, sa gabay ng Diyos, ay dito natin nalaman ang lahat. Hindi pala galing sa Diyos yon. Third eye pala. Kaya ang ginawa ko, bawat bata na naposes sa school, inisa-isa ko. And after 1 week na naubos sila, wala na. And then I put a stop to that group, yung charismatic style nila na praising. I said no. Channel your to other apostolate, not this one. So sana po makatulong ito, and then one day during this season of Lent, makapunta tayo sa kumpisalan, isama po natin ang pagkukumpisal ng mga kasalanan against the first commandment. And continue to ask the Lord for the grace of enlightenment and healing. Kung meron na po sa atin dito na nakikinig at hindi pa kumbinsido, may marami po pong mga tanong, we continue to pray to the Lord. Lord, continue to send me your Holy Spirit para ma-enlighten po ako, no? So that I will be enlightened more and more. Okay, hanggang dyan po ako. May mga tanong po, baka may isa o dalawang tanong na gustong ipalabas. Baka may hindi po klaro kanina, gustong i-clarify. So feel free to go to sa ating microphone. So mga darawa lang guro ka questions. Kung may mga pamangkutanan ka mo, o kung may mga clarification ka mo,
So let us vote out to our bishop. Sige, Sir Rolong. Good morning. Good noon ng galit. Sige. Good morning, Bishop. Morning po. Ang paglalagay ng picture sa patay kung ililibing, ano ba yun ang Kanginong picture po, picture ng picture patay? ng patay at may blessing, bago blessing, nilagay ang picture dyan sa ataol. Kung wala pong kung picture, diba, usually may picture talagang nilalagay during wake. Tapos, para bang nilalagay na lang natin, wala namang meaning na binibigay natin, no, kasama sa blessing ng pare. I think that is okay po na wala naman siguro masama kung pasasamahan natin ng picture. Although sa bahay natin may picture din nung mahal natin sa buhay, di ba? I think wala naman pong masama. Basta po, wala lang pong ginawang yung mga extra prayer na napapasok na sa orasyon. Okay po yung mga prayer ng family. For example, ang pamilya mag-pray. Father in heaven, grant eternal rest to our lolo and bless him, at lahat po ng mga bagay-bagay na isasama namin sa libing, iniaalay namin sa iyo, Panginoon. No? Wala pong masama dyan. Okay lang po yan. Okay po. Thank you. Yes. Bishop. Sister? Okay, last one. Good noon to everyone sa Tanan-Tanan. And of course, Bishop Marvin, I was puzzled when we have our demonic acts pala ito nga. Minsan, tayong mga Kristiyano o ako mismo, during our harvest time, Opo. talang intention ko, Father, na kung minsan, nag-greet ako sa mga mothers or deceased already, fathers and relatives. Mayroon na tayong pinipig. Kain na kayo. Ganyan ang intention ko. Yes. To say hello for them as a blessing na bagong ani, bagong pinipig, o kaya yung mga ating pagkain. Yes, oo. Is that a demonic or something like satanism act That- or Hindi po natin sinasabi na at that moment na ginawa natin, meron kaagad demonic influence po. Pero pag naging pattern na, naging long-term, naging pattern na natin, that can be an easy entry point ng kaaway. Parang madali tayong ma-influence. Kaya po, binigay natin ang turo ng simbahan. Meron bang mga souls na narito sa lupa? And the answer is wala, kasi nandun na sila sa Panginoon. So with that answer, I would like to discourage you from doing it again, knowing na wala namang mga souls pala, no? okay. Kahit po yung intention natin para sa kanila, nasa langit or pero actually yung pakikipag-usap as if nandyan lang sila sa gilid, and the evil spirits would love to hijack your intention. Ina-hijack po yung intention, sila na yung nasa harap kahit yung intention natin ay yung mga souls po. Opo. Okay, million thanks, Bishop Marvin, and we are it was well said. And Thank you. Opo. I would like to suggest, yung sinabi ko po kanina, kunyari, mag-prepare na kayo for harvest, o kaya magtatanom, di ba? Do it our way. Meron pong ang Commission on Liturgy ng diocese natin, meron na pala silang ginawang libro ng mga prayers. Ano ang prayer na gagamitin pag mag-aani, pag magtatanam, pag merong birthday, pag merong lahat po, meron na pala, ipapublish natin yan so that magiyahan tayo. So kunyari mag-aani, yun, simple blessing ng lahat ng aanihin, praying Our Father, Hail Mary, Glory be, at sabihin mo, Lord, keep safe my workers, no? Walang disgrasya sanang mangyari. Yan, that is our way. And then, isa pa pong para lang babala sa atin, wag po tayong mag-witch hunt. Ano yung witch hunt? Yung sasabihin mo sa friend mo na hindi naka-attend ngayon, sasabihin mo, uy nako, ikaw, huwag ka nang mag-ganyan-ganyan kasi sabi ni Bishop, masama pala yan. Huwag po nating pangunahan. O kaya example, may lamay. Tapos sa lamay, dahil sabihin na natin na murder ang namatay, hindi kilala ang pumatay,
Kaya nilagyan ng chicks yung manok sa ibabaw ng ng kabaong para makonsensya daw yung nagpatay. Yun ang ibig sabihin daw noon. Now, pag napasok kayo sa isang lamay na merong manok doon sa ibabaw, wag po tayo mag-witch hunt. Wag nating sabihin kaagad sa may-ari ng bahay, "Naku, sister, mali yan. Sabi ni Father, kasalanan yan, mali yan." Wag po. Kasi ang resulta, magdedebate. Kahit ako man, pag sinabi nyo yan sa akin, magdedepend talaga ako. Nakakahiya sa mga tao. So pabayaan nyo lang po. Pabayaan lang. And then, kasi darating din naman ang punto na ang ginagawa natin na orientation seminar, aabot din po to sa mga grassroots, sa mga leaders natin, sa mga baryo-baryo. Kaya isang araw, malalaman din nila ito. Dalawa po yung pamamaraan na kung saan ginagawa natin ito. Number one, doon sa ganitong mga recollection, no? Mga formation sessions sa mga katekista. So nakaka-explain tayo. Pangalawang source ay kung merong nagpupunta sa kumbento at humihingi na talaga ng tulong dahil may mga nararamdaman na sila. Doon, nai-explain natin lahat, no? So, wag po tayong manguna sa iba, no? Lalong-lalo na kung maraming tao. Siguro kung barkada mo, kapatid mo, yun ang pinag-uusapan ninyo, siguro pwede mong sabihin. Pero, wag makipag-debate, no? Anak ko, alam ko na yan. Kayo, hindi pa, kaya wag po nating sabihin yan. In all humility, tingnan natin kung appropriate ba na sabihan or hindi. Okay, sige. Bishop, thank you so much. So, palihog, palakpan natin yung mga To make his message known is our responsibility.